Hi guys. At kung mapapansin niyo yung mga kaisaruman ay andito po tayo guys sa may Alonso Street sa may Santa Cruz, Maynila. At siguro ay bawat isa po sa inyong mga kaisarog ay pamilyar po itong lugar na ito. Dito sa may Santa Cruz, Maynila. Ito po yung nag-viral guys na barangay hall na pinagawa dito sa may Santa Cruz sa may Alonso Street na ipitinayo ay dito guys sa may bangkita. At tingnan nyo naman guys, hindi lang kinain or talagang sinakop po yung dito sa may bangkita na tinayuan po ng barangay hall. At ito po guys, base po guys sa ating nababalitaan, ito po ay naghahalaga ng 19 milyon. Wow, napakabigat na halaga mga kaisarog. 19 milyon na halaga na pinagawa dito sa barangay hall. At ito po ay nakakapanghinayang mga kaisarog. At yung bandang hunan po pala guys ay paaralan, eskwilahan. Kaya yung napapanood natin dati nung ito ay nakatayo pa, yung mga estudyante ay sa labas po dumadaan mga guys. Mula doon na dito na daan sa may kalsada na. Dahil yung pinakadaanan talaga ay natatayuan guys ng building. Kaya buti na lang guys ay umaksyon si Mayor Yorme Isko Moreno na pinagiba po itong barangay hall na to. Dahil wala pong kaukulan na permit, walang mga kaukulang papilis na basta na lang pala itinayo ang barangay hall dito sa daanan pa guys. Kaya yung mga estudyante guys, pag nalabas mula doon sa dulo ay dito na sa may na ng kalsada, halos yung iba sa gitna na dumadaan dahil siyempre yung daanan ng mga tao ay natatayuan na guys ng barangay hall. Ayan, grabe naman guys talaga. At kung mapapansin nyo mga kaisarog ay marami po yung mga trabahador na hanggang ngayon ay tinitibag pa rin at ginigiba ang barangay hall. Yan, dito po lang yan guys sa may Alonso Street sa may Santa Cruz, Maynila. Ayan, para sa kaalaman ng ating mga viewers ay malaman po nila ang lugar ng barangay hall na pinapagiba. At kahit guys medyo maulan, dala ng panahon na may masamang panahon guys, ay napadaan tayo guys dito sa may Santa Cruz, Maynila. At kaunti na lang guys ang titibagin. At isang linggo na rin guys sa pagtitibag dito sa barangay hall ay hindi pa rin matapos-tapos. Dahil ilang floor ito? Isa, dalawa, tatlo.
Apat na floor. Fourth floor pala to. Apat na floor. Nakakapanghinayang sana po ano. Sayang, biruin mo 19 million pala halaga. Oo. Kaso lang, bawal yan. Kasi bangkita na yan. Oo, bangkita na talaga oh. Ay yung mga... Sa dalawang tipa na yan, kunti na lang yung kalsada na. Oo. Delikado po sa mga naglalakad, lalo na sa mga estudyante. Grabe. Paano kaya na-approve yan? Nakapagtataka no? Ay biruin mo, motor nga lang na magparking sa bangkita. Magaklam ka, huli ka sa gabal. Saka dito, talagang parkingan yan. Ito. Parkingan ng sundo yan. Magati dito, hanggang dito lang magati kasi barangay yan dyan doon. Oo. Umaharang yan dyan. Lalo na pag volume yung labasan ng mga estudyante, wala na. Wala na. Wala na madaanan dito na, sa gitna na ng kalsada talaga. Ayan guys, yung narinig nyo naman guys yung opinion ni Sir. Mga isang linggo na sigurong ginigiba sir, ano? Dalawa na. Dalawang linggo na? Ah, hirap tibagin pala. Bagong gawa lang eh. May ilang taon na kaya ito na nagawa? Wala naman, isang taon eh. Wala naman isang taon. Dati nung dinadaanan ko nung mga nakarambuan, ang ganda eh. Oo. Talagang kwan. Kaya lang bawal talaga. Nasa bangkita. Yan po guys, nakakapanghinayang talaga mga kaisarog. Halagang 19 million. Ang budget pala rito. Ngayon, ganyan lang oh. Grabe. Napapailing tayo mga kaisarog. Balikan mo ha. Kung gumawa yan. Sir? Bigla mo ba ha? Ayan guys, maraming mga ano. Reklamo daw natin guys yung gumawa niyan. Ay, wala tayong karapatan guys magreklamo. Dahil wala tayo sa posisyon. Pero kung tayo guys ang tatanungin, bawal po talaga yan. Dahil nasa bangkita. Ray! Huwag nyo may pumapalo ulo dyan ng basa. Mababagsakan kayo dyan. Buktok talaga ulo. Huwag nyo tayaan ng hagdan. Malambot pang anuhin ano. Malambot pang tibagin. Kabintangan yata ng 2024 inumpisahan yung ginawa sir. Ay wala ngang ano 1 year din ginawa. Wala naman. Ay wala naman 1 year. Kabintangan niya. Kasi graduation ang anak ko rin, grade 9 pa lang. Grade 9. Kabintangan ng bago mag-eleksyon. Mga March yata ito ginawa, March. February, ganyan. Ay saglit lang pala. February, March, April, May. Halos kalahating taon din mahigit. Nakakapanghinayang. Pag yan ngayon kasi wala alikabok. Oo. Pero kung ano na yan, talagang tuyong-tuyo na. Yung alikabok niyang grabe.
Ito sir, yung sa likod na yan, ano yan? Kulaan yan eh. School yan yung likod ng barangay ulit. Kaya... Kung second floor lang to, yung mahalaga. Yung maliit lang. Pero kahit na sir? Ganyan lang. Pero kahit na siguro second floor? Ganyan. Yung ganyan, ganyan lang. Oo, dito lang. Ito lang. Lumampas na sa ano eh. Wala na, tatakpan na yung mga bata hangin. Bibili mo paano eh. May pasok pala ngayon kahit may masamang panahon, ano? Yung ibang school ko na, diniklarang walang pasok, sir. Meron na. Ayan, kalabugan guys, yung mga nagbabagsakan ng mga debris, malalaking mga tipak na bato. Ayan, yung mga estudyante, oh. Ito guys, yung mga estudyante guys na dati napapanood natin. Dito na sila nadaan. Dahil sa bangkita nakatayo yung barangay hall. Kaya yung mga sasakyan ay nagkaka-traffic at saka delikado sa mga dumadaan guys dito. Okay, salamat sir. At gagawin tayo guys dito sa bandang unahan. Titingnan natin maigi guys yung kabuuan ng barangay na tinitiba. Sayang sir, ano? Oo, illegal talaga. Oo. Kung hindi sa taas ng pangkita yan, wala kang building permit, pwede po gawan. Masabi lang yan na kuhan. Yung napanood ko nga na sabi ni Mayor, di ba, wala daw Mayor permit, walang mga kaukulang mga dokumento. Kaya nagtataka bakit daw naitayo yan. May tayo yan dahil ang nagpatayo yan, DPWH. Sabi ni, kung makita mo yung sabi ni Congressman Chuan, Oo. kompleto naman daw sa legal na requirements yan. Pero, basic talaga naman ay yung building permit ang mag-authority sa government of Manila. Ayun po. Hindi pwede yung iwan yan. Eh, siguro nung nakaraan, si Mayor Hani Nakula, Mayor, hindi ganong hinigpitan. Pero ang city engineer noon, racing din, city engineer Andres. Engineer Andres. Oo. Delikado. Ang city engineer din si engineer Andres. Ay sino bang nagpipirma ng building permit, hindi ba si engineer Andres? Oo. Wala. Babalikan siya. Walang building permit. Sabi nga ni Yorme, walang building permit, walang construction permit. Yan, oo. Yun yung napanood ko na nag-ano siya eh. Pero ganun pa man, dati hindi ginigita ng lokal na pamalaan ng Maynila. Pag sa DPWH ang nagpakonsta, hindi na nila pinapanaw basta magpaalam lang yata. Ito, dinaan sa DPWH DPWD. Ang halaga na 19 million. 19 million. 403,000. So grabe ah. 907
179.47. Ito laki. Sa kuha report ano. Sabi na nag-construct nila, 5 million lang daw to. May git, ay hindi yan 5 million. Parang pasok nga ito sa mga, siguro yung sinabanggit na 19 million, pwede. Kontraktor ang nagsabi. Ay alam mo naman yung mga, ano-ano. 5 million na nga daw, 19 million yung sinides eh. Di sobra pa ng 14 million. Ito laki ano? Alam na. Ayun kay Kuan nga doon kay doon sa kabila, doon sa may binondominium. Na parang kahon hanggang second floor lang yun eh. Sabi ni Rowena Guanson, 60 million daw yun. Grabe ah. Ayun mga kababayan, tuloy-tuloy yung gibaan. At ayan guys, may na ano tayong isarugman. Ha? Isarog mo? Mamaya kami tayo. Subscribe tayo mama. Ayan guys, may anong pangalan niya sir? Yung channel? Oo. Kalye TV 25 Vlog. Kalye TV. Kalye TV 25 Vlog. Ayan guys, nakilala natin guys si Sir Kalye TV 21 Vlog. At nagbablog din siya guys dito sa may ginigibang barangay hall dito sa may Alonso. At kanina pala guys, maraming mga vlogger pala pumunta rito na nagbablog para i-update guys ang ating mga kababayan tungkol po guys dito sa barangay hall na ginigiba dito sa may Alonso Street dito sa may Santa Cruz, Maynila. Ayan o. Dito sa may binondominium. Ay, 61 million? Itong building in Manila. I-search mo sa Kwan, sa Google meron yan. 61 million, halaga, ganyan lang? Oo. Parang box lang sir ah. Oo. May ganun talaga. 61 million. Ito yung nandito, kuha mo. Yan may logo na makuha oh. 19 million. Ayun dito. Oo, yan. Yan o, 19 million. Ha? Yung picture natin nagsabi. 19 million. Oo. Ay, pinakontract lang ito pala sa G-Turn. Builder. Umabot, sabi kasi siguro, umabot ng ganon dahil may kon pa. May mga solar one panel sa taas natin. May solar sa taas. Yun ang gamit talaga kuryente. solar para pag mawalan ng kuryente. Solar lang. Yan po guys ang kaganapan guys dito sa may Santa Cruz, Maynila. At ongoing po yung pagtibag nila ng barangay hall. Kaya kung maririnig nyo guys yung mga kalabugan, mga nagbabagsakan ng mga malalaking debris. Ayan. At yung mga estudyante guys, dito nadaan sa harapan ng barangay hall na dati ay dyan nadaan. Ito pala guys ay inumpisahan ay buwan ng February, March, April, May, June, July. Halos kalahating taon din guys na ginawa itong apat na palapag ng barangay hall. Ayan. Grabe talaga guys. Halos wala nang madaanan yung mga naglalakad sa kabila, lalo na yung mga estudyante, mga naglalabasan dahil sa illegal na paggawa nito na bangkita ay tinayuan ng barangay hall.
naman talaga pagka gobyerno. Malaki ang napunta sa bulsa kaysa sa dapat mapuntahan. yan sa building na yan. Oo. Yan po mga kababayan natin. Yan talaga ang kapatularan namin. Sabi nga daw, pera-pera na. At hindi tuloy guys, maalis yung mga komento guys ng ating mga kababayan na ang sabi ay pira-pira lang. Pira-pira lang. Itong backload, pinalo kayong away. Ayun mga kababayan natin. Dito po sa harap ng Arellano High School. At yung pinatatayuan pala guys ng barangay hall ay ang likod niyan ay Arellano High School dito sa may Alonso Street. Shout out. Anong masasabi mo na ginigiba? Ha? No comments? No comment. Bakit? Sabi lang ikaw ang engineer niyan. Engineer pala sir. Oo. Hindi wala ako engineer dyan. Oh, magkano yung napunta? Wala sir. Wala ay. Ay na. Engineer dapat pag mga engineer. Sino architect mo? Wala architect nga sir. Wala po akong alam sa ganyan sir. Wala ka alam Oo. Gino-joke lang kita. Okay lang. Okay lang. Yan. Wala kang babatiin, wala kang isa-shout out. Wala. Ba't masyado ka naman mayayain? Ayan guys, bali. Yung iba nag-break muna, yung mga construction na nagtitibag ng building. Ayan, ito po yung nangyayari guys dito sa may barangay hall na malapit na magiba. Alos magdadalawang linggo na pala guys na ginigiba ito. At marami pa rin yung titibagin nila. Ito ay 4 na palapag. Apat na palapag. At maya guys ay lalapit tayo saglit doon. Hindi lang tayo gaano makalapit dahil nakakatakot guys. May mga bumabagsak na malalaking tipak na bato, mga buhangin, debris. Baka tayo guys ay mabagsakan. At bali ito guys, lunch na guys, kaya ito yung mga estudyante guys, nag-uuwian na tanghaling tapat. At dito sila guys nadaan dahil ginigiba yung barangay hall. At sa sunod ng mga araw guys ay babalikan na naman natin to para makita natin kung talagang natibag na lahat itong barangay hall at i-update ko pa yung mga kaisaro. Ayan, okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. At yung mga hindi pa guys nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, favor naman paki-like and subscribe at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na video. Okay, hanggang sa muli mga kaisarog. Thank you so much for watching. Bye-bye.